Istorya Tagalog Horror Stories. Mahilig ba kayong kumain sa mga karinderya? Paano na lang kung ang kinakainan ninyong karinderya ay pinapatakbo pala ng isang aswang? At ang lahat ng pamilyang naninirahan malapit sa kainan ay angkan pala ng mga aswang, at sila ang mga nilalang na tinatawag na alan. Halina't ating tunghayan ang isang nakakakilabot na karanasan. Magandang gabi po. Isa po akong pahinente ng isang malaking kumpanya at palagi kong nakakasama ang delivery driver. Kahit saan-saang lugar kami naghahatid ng mga good stock tulad ng mga bigas, kahon-kahong mga delata o mga grocery sa mga malalaking grocery store sa iba't ibang panig ng probinsya. Laking Maynila po ako at nag-iisa na lang po sa buhay. Uli lang lubos na po ako dahil maaga pong pumanaw ang aking mga magulang. May 3 po akong kapatid at may sarili na silang mga pamilya. Kung kaya't ayoko din makisausaw pa sa kanila. Bukod doon ay hindi pa sumagi sa isip ko na mag-asawa. Kontento na rin ako sa buhay kahit na wala akong katuwang dahil nalilibang ko naman ang aking sarili at marami naman akong mga kaibigan na madalas kong nakakasama tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Bentong. Yun kasi ang madalas na itawag sa akin ng mga kaibigan ko. Year 2000 at buwan ng Setyembre na napag-utusan kami ng head office ng kumpanya na i-deliver namin ang mga produkto sa isang lalawigan ng Calabarzon na sakop pa ng Timog Katagalugan. At dahil hapon na ng mga oras na iyon, ay magdadapit hapon na kami nakarating sa paghahatiran namin ng mga produkto. Medyo malayo rin ang lugar na aming pinuntahan dahil pribado ito at walang ibang bahay na nakatirik doon. Dahil nagsisilbi rin itong bodega at masasabi kong prohibited talaga ang nasabing bodega. Kampante naman po ako kahit madilim na kami nakakarating sa nasabing lugar. Dahil 2 namang kaming driver na matagal ko nang nakakasama na si Renato. Si Renato po ay matanda lang po sa akin ng ilang taon at pamilyadong tao. Naninirahan ito sa Quezon Province at lingguhan ang uwi nito sa kanilang lugar, kung saan naroon po ang kanyang pamilya. Nang makarating kami sa tapat ng bodega, ay bumusina si Renato at pinagbuksan kami agad ng gate na gawa sa tapulado. At dahil nag-iisa lang ako na pahinante, ay tinulungan ako ni Renato sa pagdidiskarga ng mga nakakahong produkto. Masasabi kong napakapalad ko sa nakakasama kong driver dahil kalimitan sa ibang driver ay hindi na tumutulong sa pagbubuhat ng mga produkto dahil pagmamaneho lang ang kanilang ginagawa. Halos mahigit 1 oras din namin ni Renato na ibinababa sa sasakyan ang mga produkto. Mabait naman ang katiwala ng bodega dahil pinameryenda kami nito. Matapos naming mailapag ang mga nakakahon na produkto, agad namang kaming nagpaalam sa katiwala dahil gabi na rin ang mga oras na iyon. Bukod doon ay malayo pa ang labasan patungo sa main road at madadaanan pa namin ng ilang kakahuyan sa tabi ng nasabing kalsada. Nang makalabas kami ng nasabing kalsada patungong main road, mabilis na pinatakbo ni Renato ang sasakyan. Ngunit nang dumating kami sa kalagitnaan sa malapad na kalsada sa lugar na aming pinuntahan, nagkaroon po ng aksidente. 2 sasakyan ang nagbanggaan at nakaharang ang 2 sasakyan sa gitna ng kalsada, dahilan para maantala ang ilang motorista at ilang pampasaherong jeep.
dahil po naiinip na kami sa kakahintay bago po maalis ang mga sasakyan sa gitna ng kalsada. Isang malapad na daan ang aming nasipat. Sa kanang bahagi ng main road, kahit hindi naman kabisado kung saan ang lagusan ng nasabing daan, ay naisipan ni Renato na pasukin namin iyon para hindi kami maantala sa biyahe pabalik sa Kamaynilaan. Lalo na't hindi pa kami kumakain at hindi na rin sapat ang miniryenda naming tinapay at kape na ibinigay ng katiwala sa bodega. Habang binabagtas namin ang kaliwang daan ay napansin namin na mapuno ang lugar at maraming ligaw na mga talahib sa mga kabilang gilid ng kalsada na halos hindi pa sementado at malubak. Mayroon namang ilang maliliit na barong-barong na nakatirik roon, ngunit magkakalayo ang bawat agwat ng mga bahay. Tinanong ko si Renato kung hindi ba siya nagugutom dahil nagugutom na ako. Sumagot naman siya ng nagugutom na rin daw siya at kung may makita man daw kaming kainan ay ipaparada muna niya ang aming sasakyan para makakain na kami. Nagtataka rin kami kung bakit wala kaming nakikitang mga tao sa bawat barong-barong na nasisipat ng aming mga mata na halos nakasarado ang kanilang mga pintuan at bintana kahit na hindi pa naman masyadong malalim ang gabi na mga oras na iyon, at wala rin kaming nakakasabayang mga sasakyan na mga sandaling iyon. Nagtanong ako kay Renato kung ano ba ang lugar na ito, kung sakop pa ba ito ng Calabarzon. Napakaliblib kasi ng lugar na ito at mukhang hindi inaasikaso ng gobyerno. Napasinghal na lang ako sa labas ng bintana ng sasakyan dahil nakabukas naman ang salamin nito. Hindi na umimik si Renato sa sinabi ko at nakatuon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Naubusan na din kami ng tubig kaya't nakaramdam na kami ng labis na pagkauhaw. Hanggang sa bigla na lang huminto ang makina ng aming sasakyan sa hindi namin alam na kadahilanan. Hindi rin alam ni Renato kung bakit biglang tumigil ang makina ng sasakyan dahil sinuri naman niya ito bago kami umalis kanina para mag-deliver ng mga produkto. Tinanong pa niya ako ng pabiro kung meron daw ba akong balat sa puwet dahil daw minamalas kami ngayon. Napasinghal ito ng malakas bago bumaba ng sasakyan upang tignan ang makina. Hindi na ako nagsalita pa sa sinabi nito dahil halatang naiinis ito sa biglaang paghinto ng makina ng sasakyan. Binuksan ni Renato ang harapan ng sasakyan para tignan ng sira. Sinuri niya ang bawat parte ng makina at kung may problema ba sa baterya. Tinignan rin ito ang engine support pati na rin ang electrical connection at takip ng radiator na baka hindi nakahold ng pressure. Hanggang sa napansin nito na tumagas ang tubig sa radiator dahil may butas ito dahilan para matuyuan ito ng tubig. Nagkaroon din ng malfunction ng ignition ng sasakyan. Kaagad naman itong inayos ni Renato dahil marunong naman ito magkumpuni ng sasakyan dahil dati rin itong mekaniko. At habang inaayos nito ang sasakyan, iniilawan ko naman ito ng dala naming flashlight dahil marami ang tumagas na tubig sa radiator ng sasakyan at naisipan namin na maghanap na pwedeng pagsalukan ng tubig dahil may dala namang kaming galon at maghahanap na rin kami ng karinderya na pwede naming makainan sapagkat kumakalam na ang aming mga sikmura. Iniwanan muna namin na nakabalandra ang sasakyan sa gitna ng mabatong kalsada upang maghanap ng makakainan dahil nagugutom na kami at kailangan na naming mag-igib ng tubig na ilalagay sa radiator. Habang naglalakad kami ni Renato, bit-bit ang dalawang maliit na galon ay iniilawan ko ang aming dinaraanan dahil madilim ang paligid.
Buti na lang at maliwanag ang bilog na buwan ng gabing iyon, kaya't naaaninag pa namin kahit papaano ang buong kapaligiran sa magkabilang gilid ng malubak na kalsada. Hanggang dumating sa punto na nakakaamoy kami ng masarap na ulam na halatang may nagluluto ng pagkain dahil sa mabangong halimuyak na sumasabay sa hangin. Tinanong ko pa si Renato kung naaamoy ba niya ang naaamoy ko at mukhang may malapit na kainan dito. Habang napapalunok ako dahil sa mabangong halimuyak na nanggagaling sa hindi ko pa matukoy na ulam. Biniro na naman ako ni Renato at sinabing pagdating do sa pagkain, ang lakas do ng pang-amoy ko, daig ko pa daw ang aso at pusa. Malapad nang ngumiti ito at pinalo ako ng marahan sa balikat ng hawak nitong galon. Tinahak namin ang daan kung saan nagmumula ang mabangong aroma na nanggagaling sa ulam. Pinasok namin ang isang makipot na daan sa talahiban kung saan ang gagaling ang amoy. Napahinto na lang kami nang masilayan namin ang magkakalapit na kubo sa kakahuyan. At sa tabi naman ng isang malaking puno ng kamagong ay may isang karinderya na kung saan ay may mangilang-ilang tao na kumakain. Ngunit napansin namin na tila ang lahat ng kumakain sa karinderya ay pawang mga naninirahan lamang sa mga nakatirik na kubo dahil sa mga kasuotan nila, habang ang iba naman ay walang saplot pang itaas. Lumapit kami sa nasabing karinderya at isang serbidora ang lumapit sa amin. Tinanong kami nito kung kakain ba kami o bibili lang ng mga paninda nilang ulam. Sinabi ko naman sa serbidero na kakain kami ni Renato. Muli kaming tinanong ng serbidero kung ano ang putaheng nais naming kainin. Halos natakam na lang kami sa mga nakalatag na ulam na nakalagay sa malalaking sisidlan dahil puro karne ang kanilang panindang mga ulam at halatang bagong luto ang mga ito dahil umuusok pa at nalalanghap namin ang napakabangong aroma ng karne. Nagulat din kami sa presyo ng mga ulam dahil napakamura lang ng mga ito, lalo na't malalaki ang pagkakahiwa ng mga karne. At dahil mura ang bawat putahe ay 4 na ulam ang aming in-order. Tulad na lamang ng dinuguan na gawa sa maskara ng baboy, pritong pork chop na malalaki ang hiwa, kinataang lamang loob at ang sinigang na pata. Nang mailatag sa mesa ang mga putahe kung saan kami nakaupo ni Renato, ay walang habas namin itong nilantakan dahil gutom na kami. Wala kaming masabi sa ulam dahil napakasarap ng pagkakaluto nito at napakalambot ng karne. Ngunit nang hihigupin na ni Renato ang mainit na sabaw ng sinigang na pata, ay nagkatinginan kaming dalawa dahil wala man lang kaasim-asim ang kanilang sinigang. Mukhang hindi namin nalalasahan ang asim ng suka kaya't humingi kami ng kalamansi upang patakan ng sabaw ng katas ng kalamansi. Matapos ko banggitin ng kalamansi ay nagkatinginan ang mga taong naroroon na parang magkakakilala silang lahat at tila nangungusap ang kanilang mga mata. Sinabi ng serbidero sa akin na wala silang kalamansi na labis naming ipinagtataka ni Renato. Hanggang sa lumabas sa karinderya ang isang matipunong lalaki na walang damit at tanging puting lumang apron ang suot nito at puno ng bahid ng sariwang dugo, habang hawak ang isang matalas na patalim na halatang ginagamit nito sa paghihiwa ng karne. Tinignan kami nito ng masama habang may nakasubong sigarilyo. Naupo ito sa isang sulok na karinderya at inilapag ang patalim sa mesa. At dahil pinagmamasdan kami nito ng matalim, ay ibinaling na lang namin ni Renato ang paningin sa aming kinakain. Pinagpatuloy namin ang kinakain at kahit matabang ang sinigang na pata, ay hinigo pa rin namin ang sabaw nito dahil sayang ang aming binayad.
Dumating na sa punto na habang ninunguya ko ang karne ay may nakain ako na tila magaspang at matulis sa aking bibig, kaya't kinuha ko ito upang usisain. Muntik na akong maduwal nang makita ko ang magaspang na bagay na kinuha ko sa aking bibig dahil kuko ito ng tao. Ngunit pinilit kong huwag maduwal upang hindi maghinala ang mga tao dahil biglang sumagi sa isip ko na may kakaiba sa karinderyang kinakainan namin ni Renato. Palihim kong pinakita ang kuko kay Renato at hindi ko na nagawa pang magsalita dahil baka madinig kami ng ibang kumakain. Nagkatinginan na lang kami ni Renato matapos ko ipakita ang kuko ng tao at tanging mga mata lang namin ang nangungusap. Hindi na namin inubos ang aming pagkain at agad na binayaran ang serbidero na nag-aasikaso sa amin. Nawala na rin sa isipan namin na humingi ng tubig na gagamitin na ipaglalagay sa radiator ng sasakyan. Hindi na rin namin nagawang uminom pa ng tubig dahil nakaramdam na kami ng labis na pandidiri. Mahinahon at magalang kaming nagpaalam at nagpasalamat sa kanila kahit na nilalamon na kami ng hilakbot ni Renato. Habang naglalakad kami papalayo sa nasabing karinderya ay tumayo ang mga kumakain at sa amin nakabaling ang kanilang paningin. Nang makalabas kami sa makipot na daan sa Talahiban ay nagmamadali kaming naglakad pabalik sa aming sasakyan. Naisip namin na doon na lang kami maghintay na baka sakaling may dumaan na sasakyan na pwede naming mahinga ng tubig. Habang naglalakad kami pabalik kung saan tumirik ang aming sasakyan ay may nakasabayan kaming dalawang tao na sa tingin namin ni Renato ay mag-asawa ang mga ito. May bitbit silang maliit na lumang sako na pinagtutulungan nilang buhatin sa kasagsagan ng gabi. Lumapit kami sa kanila at tinanong ang mga ito kung bakit walang dumadaan ng mga sasakyan sa nasabing kalsada. Sinabi naman ng isang matanda na may dumaraan namang sasakyan ngunit bihira lang. Tinanong kami nito kung sa amin raw ba ang nakatirik na sasakyan sa gitna ng kalsada at tumango naman kami. At dahil mukhang mabait naman ang mag-asawang matanda, tinanong namin sila tungkol sa kinainan naming karinderya. Bago nila sagutin ang aming katanungan ay nagpakilala muna sila sa pangalang Manong Ambo at Manang Pasing. Tinanong kami ni Manong Ambo kung kumain daw ba kami sa karinderya sa tabi ng puno ng kamagong. Tumango naman kami bilang tugon at hindi namin binanggit pa sa kanila ang tungkol sa kuko ng tao na aming nakita na nakahalo sa ulam. Sinabi nila na hindi daw ba namin alam na iniiwasan ng mga naninirahan sa kanila ang karinderyang iyon dahil bali-balita daw sa kanila na isang aswang daw ang nagpapatakbo ng karinderya sa tabi ng puno ng kamagong. Pati daw ang pamilyang naninirahan malapit sa karinderya ay mga aswang din. Dahil sa sinabi ng matandang si Manong Ambo, doon na rin namin naisipan na sabihin sa kanila ang tungkol sa kuko ng tao at hindi na rin sila nagulat pa. Tinanong kami ng dalawang matanda kung para saan daw ba ang hawak naming galon at sinabi ko naman na kailangan naming makasalok ng tubig na gagamitin namin sa aming sasakyan, hanggang sa naisipan naming humingi sa kanila ng tubig para makaalis na kami sa lugar na aming napuntahan. Nagmagandang loob naman sina Manong Ambo at Manang Pasing na bigyan kami ng tubig dahil mayroon daw silang malinis at malinaw na balon. Sinabi pa ng mga ito na sa kanila naman daw kami pwedeng magpalipas ng gabi doon sa kanilang tinitirhan dahil sila lang naman daw ang nakatira sa kanilang tahanan. Wag na daw naming isipin pa ang aming sasakyan na nakaharang sa kalsada dahil wala naman daw dumadaan na sasakyan sa kasagsagan ng gabi. Sumama kami ni Renato sa kanilang tahanan upang sumalok ng tubig.
Ngunit tinanggihan namin ang alok nila na doon kami magpalipas ng gabi sa kanilang tahanan. Lalo na't hindi pa naman namin sila ganoon kakilala. Kahit na sabihin na natin na mabait silang mag-asawa. Hindi namin lubos akalain na tatahakin din namin ang kakahuyan dahil doon sila naninirahan malapit sa kagubatan. At nang makarating kami sa kanilang tahanan, ay tanging gasera lamang ang kanilang nagsisilbing liwanag. Marami sa kanilang nakapalibot na samot-saring mga halaman sa paligid ng kanilang tahanan at naroon sa tabi ng kanilang kubo ang maliit na balon. Kahit gawa lang sa pawid ng kanilang tahanan ay maaliwalas naman itong tignan. Ngunit nakakaamoy kami ng malansang dugo. Dugo na nagmumula sa paligid ng kakahuyan. Magkasama kami ni Renato na tumungo sa balon upang mag-igib ng tubig. Matapos naming sumalok ng tubig sa galon, ay malugod kaming nagpasalamat kina Manong Ambo at Manang Pasing. Akmang magpapaalam na sana kami upang bumalik na sa aming sasakyan. Isang pangyayari ang hindi naming inaasahan ni Renato na magbibigay sa amin ng matinding hilakbot. Tinanong kami ng matanda kung sigurado daw ba kami na hindi muna kami magpapalipas ng gabi sa kanilang tahanan. Masyado na daw kasing malalim ang gabi at baka harangin daw kami ng mga aswang na naninirahan malapit sa puno ng kamagong. At kung mananatili daw kami sa kanilang lugar, ay ligtas daw ang buhay namin. Wika ni Manong Ambo habang nakabaling ang paningin nito kay Manang Pasing. Sinabi naman ni Manang Pasing na tama daw si Manong Ambo na magiging ligtas daw kami kung doon daw kami mananatili sa kanilang pamamahay. Pero kung di na daw nila kami mapipigilan, bakit daw hindi muna kami uminom ng mainit na kape upang mainitan man lang daw ang aming mga sikmura? At dahil hindi man lang kami nakakainom ng tubig ay naisipan naming tanggapin ang paunlak ni Manang Pasing na uminom ng mainit na kape. Lalo na't makakatulong din ito kay Renato na huwag dalawin ng antok habang nagmamaneho. Hindi rin namin alam kung totoo nga ba talaga na mga aswang ang mga naninirahan doon sa karinderya malapit sa puno ng kamagong, dahil hindi naman sapat na basehan ang kuko ng tao na nakahalo sa paninda nilang ulam. Mahirap din magbintang at baka ikapahamak pa namin iyon. Saglit muna kaming pumasok sa loob ng tahanan ng matandang mag-asawa upang tanggapin ang kanilang paunlak na uminom ng mainit na kape. Magkatabi kaming umupo ni Renato sa isang mahabang upuan na gawa sa tinapyas na kawayan. Palingalinga kami sa buong sulok ng kanilang tahanan dahil wala man lang silang mga kagamitan kundi maliit lamang na lamesa, kama na gawa din sa kawayan at ang inuupuan namin na pahabang bangko. Habang nagtitimpla ng kape si Manang Pasing ay lumabas naman ng kubo si Manong Ambo. Pasulyap-sulyap naman sa amin ng matandang babae habang nagtitimpla ito ng mainit na kape. Kakaiba rin ang kinikilos na parang may masamang balak sa amin. Dumating na lang sa punto na nakakadinig kami ng mahihinang tinig sa labas ng kubo na halatang may kinakausap ang matandang lalaki. Akmang tatayo na sana ako upang silipin kung sino ba ang kausap ni Manong Ambo. Saka naman lumapit sa amin si Manang Pasing habang hawak-hawak ang 2 tasang kape at nakangisi ito ng nakakatakot. Ibinigay nito ang mainit na kape sa amin ni Renato at saglit muna namin itong ipinatong sa tabi ng kinauupuan naming bangko. Sinabi ni Manang Pasing sa amin na inumin na daw namin ang kape habang mainit pa. Siya naman ay may malapad ang ngiti sa kanyang labi. Lumabas rin ng kubo si Manang Pasing at tumungo kung saan may kinakausap ang kanyang asawa. Naguguluhan kami kung sino ang ibang tao sa labas ng kanilang tahanan dahil wala naman silang kapitbahay at kung meron man ay ilang metro pa ang layo nito.
Nagpatuloy ang mga ito sa pag-uusap habang naiwan kami sa loob ng kanilang tahanan. Nang hihigupin ko na ang kape ay pinigilan ako ni Renato dahil nalalanghap nito ang kakaibang aroma sa mainit na kape na halatang may hinalo ang matandang babae. Naghihinala na si Renato sa kakaibang ikinikilos ng mag-asawa, lalo na't laking probinsya ito at marami siyang alam tungkol sa mga kwentong aswang. Saglit kaming sumilip sa maliit na butas ng dingding para tignan kung sino ang kasama ng dalawang matanda sa labas ng kanilang kubo. Lalo na't hindi rin namin naiintindihan ang kanilang pinag-uusapan dahil napakahina ng kanilang mga boses na tila parang bubuyog na nagbubulungan. Namilog na lang ang mga mata namin ni Renato nang makita namin kung sino ang kanilang kausap, dahil ang mga taong ito ay walang iba kundi ang mga nakasama naming kumain kanina sa karinderya sa tabi ng malaking puno ng kamagong, hanggang sa bigla na lang sumulpot galing sa madilim na bahagi ng kakahuyan ang matipunong lalaki na nakasuot ng apron na puno ng bahid ng dugo at hawak ang isang patalim kasama ang serbidero habang hawak naman ito ang isang malaking sako. Batid namin na kami ang pinag-uusapan nila dahil napalingon ang mga ito sa kubo habang kinakausap sila ni Manong Ambo at Manang Pasing na halatang mga kasamahan din nila ito. Hindi na namin ininom ang kape dahil masama ang kutob namin na may hindi magandang mangyayari sa amin. Tingin ko, totoo nga ang sinasabi ng mag-asawang matanda na mga aswang ang naninirahan doon sa puno ng kamagong. Ngunit hindi namin inaasahan na kabilang sila sa aswang na tinutukoy nila at nilinlang kami ng mag-asawang matanda. Sinabihan ako ni Renato na huwag mataranta at manatiling kalmado. Hindi kami pwedeng lumabas sa harapan nila dahil makikita nila kami, at tanging sa likuran ng kubo na lang ang pwede naming daanan para makalabas sa kakahuyan na hindi nila namamalayan. Marahan kaming kumilos at maingat ang bawat takbang ng aming mga paa upang hindi makalikha ng ingay. Habang hawak namin ni Renato ang galon na naglalaman ng tubig. Nang makarating kami sa kusina ay naghanap kami ng pwede naming gawing sandata, ngunit wala man lang kaming nakitang patalim o sundang. Muli kaming kumilos palabas sa kusina at pigil ang aming mga hininga dahil sinabi sa akin ni Renato na malakas ang pandinig at pandama ng mga aswang. Nang makalabas kami ng kubo sa likod bahay nila Manong Ambo at Manang Pasing ay nanatiling maingat ang aming mga hakbang upang maiwasan na makaapak ng tuyong sanga ng mga kahoy na nakabalandra sa lupa. Nagmadali kaming tumungo sa sasakyan at inutusan ako ni Renato na lagyan ko ng tubig ang radiator habang kinuha naman ito ang tubo sa loob ng sasakyan bilang sandata kung sakali mang sumalakay ang mga aswang. Nanginginig man ang aking mga kamay habang nilalagyan ng tubig ang radiator dahil nakakadinig kami ng mga angil na mga halimaw na papalapit sa amin. Ngunit kung kailan malapit na akong matapos sa pagsali ng tubig sa radiator ay biglang nagsidatingan ng mga aswang. Ngunit hindi sila kawangis ng isang halimaw, nasa estado pa rin sila ng pagiging tao. Ngunit nagbabaga naman ang kanilang mga mata at matalas ang mga kuko at ngipin. Nakikilala pa rin namin ang mga mukha nila dahil naroon sa aming harapan si Manong Ambo at Manang Pasing. Sinabi ni Renato na subukan daw nilang lumapit at hahatawin sila ng tubo nito. Tinawag naman ako ni Renato at tinanong kung tapos na daw ba ako magsali ng tubig at bilisan ko daw at baka daw gawin kaming putahe ng mga naninirahan dito. Nang matapos kong lagyan ng tubig ang radiator ay sinabihan ako ni Renato na mauna na akong pumasok sa loob ng sasakyan at i-start ko na ang makina dahil hindi nito inalis ang paningin sa mga aswang at baka bigla kaming atakihin.
At dahil marunong naman ako magmaneho ay kaagad kong pinaandar ang makina at umayo naman sa amin ng panahon dahil agad naman itong nag-start. Sumigaw naman ako kay Renato nang sakay na. Paatras na naglakad si Renato habang patuloy na winawasiwas ang tubo. Nang makalapit ito sa uluhan ng pintuan ng sasakyan ay mabilis itong sumampa dahilan para magkaroon ng pagkakataong umatake ang ibang mga aswang. Hindi pa nakakaupo si Renato ay mabilis na lumapit sa kanya ang matipunong lalaking aswang na nakasuot ng apron at walang habas na tinaga ang paa ni Renato dahilan para mahiwa at sumirit ang masaganang dugo. Akmang tatabasin pa sana ulit ang paa ni Renato ng matipunong aswang na hawak nitong malaking patalim. Kinuha ko naman ang tubo na hawak ni Renato at malakas kong ipinukol sa ulo ng matipunong aswang at paulit-ulit ko itong hinarabas ng tubo sa ulo dahilan para pumilandit ang dugo nito. Napaatras ang matipunong aswang at malakas kong hinila si Renato papasok sa loob at mabilis na isinarado ang pinto. At dahil malaki ang sugat sa paa ni Renato ay hindi nito kayang magmaneho. Inilipat ko si Renato sa aking kinauupuan at ako ang umupo sa harapan ng manobela upang imaneho ang sasakyan. Hindi na rin mahalaga kung wala man akong lisensya dahil ang importante ay ang makaalis kami ng buhay sa lugar na pinagkukutaan ng mga aswang. Sadyang mabangis talaga ang matipunong aswang na hinampas ko ng tubo sa ulo dahil sumampa ito sa harapan ng aming sasakyan at pinagahampas nito ng hawak niyang patalim ang harapan ng salamin. Habang ang iba naman ay pinapuwersang mabuksan ang pintuan. At ang iba ay humarang na rin sa daan na halatang ayaw kaming palabasin ng buhay sa kanilang pinagkukutaan. At dahil desidido akong makaalis sa lugar na iyon, ay walang habas kong pinatakbo ang sasakyan at sinagasaan ko ang ilang mga aswang na nakaharang sa daan. Halos tumilapod ng mga ito habang ang iba naman ay nabalian ng mga binti dahil nagulungan sila ng sasakyan. Ngunit nanatili pa ring nakapatong sa harapan ang matipunong aswang at pilit na binabasag ang salamin. Muli kong pinatakbo ng matulin ang sasakyan kahit na malubak. Matapos kong patakbuhin ito ng mabilis ay bigla akong nagpreno dahilan para tumilapon ng matipunong aswang at napahiga ito ng patihaya sa lupa habang hawak pa rin ang patalim. Muli kong pinaandar ang sasakyan at walang awa kong sinagasaan ang matipunong aswang at nagulungan ang ulo nito dahilan para mabasag ang bungo nito at tumilapon ng utak. Tuloy-tuloy ko nang pinatakbo ang sasakyan at halos ilang minuto din ang lumipas bago kami nakalabas sa hangganan ng nasabing kalsada. Isang malawak na sementadong daan ang bumungad sa amin at malapit ito sa tabi ng tulay. Kumaliwa ako sa nasabing sementadong kalsada sa gilid ng tulay at nasilayan ko ang isa pang kalsada kung saan may dumaraan na mangilan-ngilang pampasaherong sasakyan. Tinaha ko ang daang iyon at doon ko napagtanto na lagusan iyon palabas ng sakop ng Calabarzon. Naghanap ako ng pinakamalapit na ospital para ipagamot ang natamong sugat sa paa ni Renato. Habang ginagamot si Renato sa ospital ay naghanap ako ng telepono para tawagan ang gwardyang panggabi na nagbabantay sa bodega ng kumpanya kung saan pinaparada ang mga sasakyan na pang-delivery ng mga produkto. Matapos gamutin at lagyan ng benda ang sugat ni Renato, ay agad kaming bumalik sa kumpanyang pinapasukan namin. Si Renato na rin ang nagmamaneho dahil kaya na nito igalaw ang kanyang mga paa buhat ng malagyan ito ng benda. Nagulat naman ang nakatalagang gwardya kung bakit may bahid ng dugo ang gulong ng sasakyan at basag ang salamin sa harapan. At doon na namin inilahad sa kanya ang tungkol sa nangyari sa amin. Naniniwala naman ang gwardya sa aming isinalaysay dahil laking probinsya din ito.
Ngunit alam namin na hindi maniniwala sa amin ng mga taga head office dahil laking Maynila ang iba sa kanila, lalo na ang aming boss. Kaya't ng gabing iyon ay nilinis ko ang sasakyan para matanggal ang dugong kumapit sa gulong, at ang tungkol naman sa salamin ay sasabihin na lang namin na dumangga kami sa isang punong kahoy dahil marami namang nakatanim na puno sa tabi ng kalsada. At aakuin na lang namin kung magkano ang ikakaltas sa aming mga sahod para sa nabasag na salamin ng sasakyan. Sinabi rin sa akin noon ni Renato na aswang na mga alan ang mga aming nasa gupa. Dahil may kaalaman ito tungkol sa mga uri ng nilalang. Ang aswang raw na alan ay hindi nagpapalit na anyo bilang hayop o halimaw. Sila ang pangkaraniwang aswang na kumakain ng tao. Ngunit niluluto rin nila ito gaya ng pangkaraniwang tao. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.